Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for tonight's video, isang makabuluhang topic na naman ang ating pag-uusapan sa update nating ito. At unahin natin itong naging post ni Karen Aistrup sa kanyang Facebook account. Tungkol ito sa pasasalamat po sa Tito Vic and Joey dahil sa prepare ng mga to para po sa birthday or sa sweet 16th birthday netong si Karen. So eto po sabi ni Karen, thank you po TBJ Itbulaga. Tapos plenex niya po yung cake na binigay ng TBJ Production or ng Itbulaga sa kanya. So kaming mga Dabarkads Karen, ang wish namin sa'yo, magtagal ka lalo sa Itbulaga and syempre, mas sumikat at makilala ka sa Itbulaga. Maging way sana itong noon time show na to para ikaw ay sumikat at syempre, magkaroon ng maraming endorsement katulad po ni Maine, ni Atasha Mulak. Samantalang, si Alan Kay naman ay nagbahagi ng picture niya together with Karen Aistrup. Ito po ay bilang pagbati din sa birthday ni Karen. Sabi po niya dito, happy birthday sweet 16, then tinag niya po si Karen Aistrup. Talagang love na love si Karen ng mga Dabarkads natin. Samantalang, kanina naman po pala si Itbulaga mga Kadabarkads, ginulat po ni Mito Yonting eto mga live studio audience and syempre mga televiewers and team online dahil akala po nila sasali at mag-audition si Mito Yonting dito po sa The Clones. Napakagaling niyang kumanta, di ba? Talagang kayang-kaya at gayang-gaya niya pong kantahin yung kinanta niya po kanina dyan sa The Clones. Grabe, palakpakan po yung mga tao sa studio ng Itbulaga. At alam niyo po ba mga Kadabarkads, maging si Bossing Vic Soto, si Boss Joey De Leon, and yung mga Dabarkads natin na nakaupo sa harapan niya, napanganga talaga mga Kadabarkads. Dahil sa husay na pinakita nitong si Mitoy Yonting. Grabe, maging ako, napatulala din sa kanta po nitong si Mitoy. Grabe, no? Tinindig yung balahibo ko mga Kadabarkads sabang nanonood ako kanina dyan sa Itbulaga. So, since andito nga po si Mito Yonting, kilala niya daw pala si Amber. Sabi kasi dito ni Amber Torres, so nagulat po ako, sabi niya, hi Amber, kilala ako ni Sir Mito Yonting. Ang galing-galing niya po talaga. So, ito po palang pagpunta ni Mito Yonting dyan po sa Itbulaga kanina ay para i-promote yung kanyang nalalapit na programa sa TV5, yung Singgaling. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa magiging kapalaran po ng Pepsi Paloma movie. So meron kasi tayong nabasa, 'di ba, tungkol dito. And kahit po pala yung tatlong requirements ay makompleto, yung hinihingi pong tatlong requirements ng MTRCB ay may expa din po pala ito. So, paano? Saan ilalabas yung pelikula nitong Pepsi Paloma? Possible, mga Kadabarkads, na ito ibenta na lamang sa labas po ng bansa. Kasi tagilid din po itong Pepsi Paloma sa sa Netflix. Hindi po tatanggap ang Netflix ng may kaso na pelikula. Ayaw na ayaw po nila niyan, mga Kadabarkads. So, saan ipapalabas? 'Di ba? Although meron pa namang ibang streaming platforms, pero ang tanong, tatanggapin din kaya nila? 'Di ba? Tatanggapin kaya nila? So, ang choice niya na lamang dito ay ibenta talaga ito sa labas po ng bansa. Eh, ang tanong, meron bang manonood doon? Naku po, Sus Mio. Sabi ko nga po, ang laking pera yung ikakalugi ng producer ng naturang pelikula. And meron nga po ako nabasa na mga komento ng netizen na naku, aawayin siguro itong si DY ng producer dahil hindi maganda ang kinalabasan ng naturang pelikula. At ang sisti pa nito mga Kadabarkads, paano yung mga artista, 'di ba, na gumanap diyan, bayad na kaya itong mga to? Kasi baka bukas makaluwa, ito naman po ang magreklamo na hindi pa sila nababayaran sa pelikulang Pepsi Paloma movie na yan. 'Di ba? Di patong-patong na po ito mga Kadabarkads. Kaya ngayon, itong si DY
Sa halip po na ma-stress at ngayon dapat yung palabas ng pelikula sa sinihan. Ngayon, nag-beach na lamang siya. Hindi ko alam kung sa Boracay yun or sa Olonga po ba yun. Basta nasa malayong lugar siya mga ka-Dabbercads. At medyo magubat ang kanyang paligid. Samantalang, pag-usapan naman natin etong nakita ko po na interview kay Mama Gina Alahar na kung saan ay gumanap dito po sa Pepsi Paloma. Siya po yung nagsabi ng ni-ar ka ba ni Vic Soto? Siya po yung tumanggap ng role na yon. Natahasang sinabi na ni-ar ka ba ni Vic Soto? 'Di ba? Grabe, no? Talagang bagsak na bagsak mga ka-Dabbercads. So, nagkaroon nga po siya ng interview dito po sa isang vlogger and tinanong po siya doon tungkol sa yung alaala niya kay Gloria Romero, 'di ba? And sabi nga dito sa title, Jean Alahar, prank kang pahayag kay Gloria Romero pero dead man na ba kay Pepsi Paloma? So, pinanood ko naman itong videong to and wala naman akong napanood mga ka-Dabbercads na naitakel dito yung tungkol po sa Pepsi Paloma movie na yan since siya nga po yung gumanap doon siya yung isa sa mga cast ng naturang controversial na pelikula. So, ang iniisip ko, baka hindi lang sinama nung nag-interview yung part na may sinabi itong si Ma'am Gina Alahar para doon sa Pepsi Paloma na siguro dinedma na lang, nagtanong siguro itong nag-i-interview tungkol doon sa Pepsi Paloma pero pinutol niya na lamang kasi dinedma nga po siguro ni Mama Gina Alahar yung tungkol doon kung siya ay nagtanong kasi mababasa dito sa title na deadma na ba kay Pepsi Paloma. So, siguro hindi niya na lamang po sinama yung tungkol sa interview niya na yon kasi dinedma lamang siya. So, possible na ganon. And nagbasa nga po ako sa comment section ng naturang video, mga ka-Dabbercads. Medyo marami-rami din po yung nag-disappoint sa kanya kasi nga daw tinanggap po ni Ma'am Jean Alahar yung naturang role dito po sa Pepsi Paloma movie. So, kung ako po ang tatanungin mga ka-Dabbercads kung bakit niya po tinanggap yung role na yon, hindi po natin yan alam. Pero iisa lamang yung napipisil kong dahilan yan. Syempre, sa offer, sa TF or sa talent fee mga ka-Dabbercads, doon lang talaga nagkakatalo yan Talagang mapapauo kapag malaki po ang talent fee. Tsaka sabi nga po ni Bossing Vic Soto, trabaho yan. 'Di ba? Trabaho yan kaya hindi niya po masisisi itong mga artista na tumanggap ng role dito po sa Pepsi Paloma movie. At nauunawaan naman daw ni Bossing Vic Soto kung bakit tinanggap ang naturang pelikula. So, paano mga ka-Dabbercads? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. And don't forget to like, share, comment, and subscribe.